Okay, so Real Talk 101, episode 201. Coverage is August 10, 11, and 12. Sa gustong mag-book ng full private reading, message lang po kayo. Sa gustong magpa-ritual, message lang din po kayo. Okay? Kukuha tayo dito ng isa at alamin natin kung ano masasabi ni Universe sa ngayon. Oops! Boundaries, and that is Panda. Your space is sacred. Guests who overstay and their welcome impact your aura, and you have every right to stand your ground. You have every right to stand on your ground, and your needs are important, and you must nurture your soul with the same gentle love and support you offer to others. Siguro ito yung real talk ha. Ito yung tao na pagod na. Pagod na kakamahal sa iyo, pagod na kakasilbi sa iyo, kakaalaga sa inyo. Ito yung taong pagod na maghanap buhay dahil wala siyang nakikitang positive response galing doon sa mga taong tinulungan niya, pinakain niya, binihisan niya, pinag-aral niya. Alam nyo, yung mga overseas worker na nababalitaan nyo ngayon, umuuwi, pero hindi na nakakarating ng buhay sa sariling bahay o pamilya nila sa sobrang pagod. Ito yun. Siguro, bago pa mahuli ang lahat, no, make use of that time, real talk, na ipahayag nyo kung gaano sila kamahal, gaano sila kahalaga, at gaano mo pinahalagahan yung pinaghihirapan. Maraming mga pamilya na umuuwi yung anak nila, kapatid nila, or asawa nila na maraming naipundar, maraming negosyo. Pero marami rin namang minamalas at masaklap kasi yung pinapadalhan hindi marunong humawak ng pera. And that's the real talk right there. So, siguro yung pinakamaganda doon is maglagay ka ng boundaries sa sarili mo. Kung hindi ka rin lang naman sigurado na maiingatan nila yung mga binigay mo, pinadala mo, mas maganda pa na sarilinin mo na lang muna. At kung kailan ka makakauwi, kung kailan ka magkakaroon ng sapat na panahon at pagkakataon, ikaw na mismo mag-implement kung saan at kailan mo gagamitin yung ipon mo. Para hindi naman masayang na alam mo, kasi kapag overseas worker ka, kahit hindi nga overseas yung domestic workers natin dito, maraming stress. Pero yung iba, stress galing sa anak dahil yung mga anak hindi nila naiintindihan kung gaano kahirap hanapin ang pera sa ngayon. So sa mga anak naman, wag naman kayong masyadong maluho. Kung kaya pa naman siguro ninyong gawan ng paraan yung mga bagay na maliliit, gawan nyo para hindi na madagdag sa stress ng mga magulang nyo. Kasi kapag yung magulang ninyo nawala sa mundo, mas mahihirapan kayo. That's real talk right there. So, kung sa mag-asawa naman, no, huwag mo masyadong abusuhin yung kabaitan ng asawa mo. Huwag mo masyadong abusuhin yung income ng asawa mo. Kasi darating sa punto na sasabihin niya, maghiwalay na lang tayo. Dahil hindi na niya kaya ang bunganga mo, hindi na niya kaya ugali mo, hindi na niya kaya yung pagiging gastador mo, yung pagiging maluho mo, yung pagiging chismosa mo, lahat-lahat. And that's the real talk right there. So, kung gusto mong malaman kung kailan ka hihiwalayan ng asawa mo, kung gusto mong malaman kung ano pa yung posibleng problema na darating sa inyo, ipa-reading mo habang maaga pa para magawan mo ng paraan na hindi kayo tuluyang magkahiwalay or hindi siya magayuman ng iba. Dahil minsan at kadalasan, real talk, kaya siya binibigyan ng ganyan na opsyon ng Diyos dahil na rin sa sarili mong pagkakamali. So, huwag mo isisi sa Kanya kapag dumating ang panahon hiniwalayan ka. Balikan mo, ano ba ang nag-udyok sa Kanya para iwasan ka, talikuran ka, itakwil ka. Okay? So, this is our real talk, boundaries. Thank you and good noon.